Magandang umaga mga beloved. Yan, Happy New Year. Happy New Year. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin siya. Hallelujah. Sobrang happy kasi ang 2025 breakthrough ng Beloved Grace Church. Amen. Sa lahat ng miyembro ng Beloved Grace Church, breakthrough natin ito. Amen? Amen. Dinideklara natin ito kasi pinaniniwalaan natin ang Diyos ay buhay at faithful sa mga buhay natin. Manalangin muna tayo. Abba Father, thank you po sa nakaraang 2024. Salamat sa faithfulness ninyo. Napakadakila niyo po sa buhay namin. Lord, thank you sa 2025. Ngayon pa lang, nakikita na po namin sa aming spiritual vision, Panginoon. Pinagpala mo na kaming lahat. Salamat po at matututunan po namin ang mensahe niyo po ngayong umaga na ito. Buksan niyo po ang spiritual ears and eyes po namin nang maintindihan po namin ang mga revelation na hinanda niyo po sa bawat isa. Tago niyo po ako sa inyong likuran, gamitin niyo lamang po ako bilang tagapagsalita. Anoint niyo po ang aking lips para po, Panginoon, tanging mensahe niyo lamang po ang maitaas, kayo po ang mapapurihan, itago niyo po ako sa likuran ninyo. Ang lahat po ng aming gagawin o sasabihin ay para lamang po sa kapurihan ninyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Yan. So, dahil ngayon ay Declaration Sunday, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay God's Anointing and Protection. Declaring the theme of the year and family dedication. So, napakabilis ng panahon. Parang kahapon ay 2024 lang. No, ang bilis talaga ng panahon. Hindi natin parang kailan lang January. Tapos, ngayon, January na naman. Di natin na mamalayan. Ang bilis na natakbo ng panahon. At ngayon, dahil sa God's anointing and protection, no? Ang lahat ng promises ni God, matatanggap natin. Why? Kasi tinapos na ni Lord yung mga requirements of the law. No? Hindi natin kayang sundin lahat ng inuutos sa law. Yung nakalagay sa Bible, gawin mo ito nang pagpalain ka. Gawin mo ito nang pagpalain ka. Mape-perfect natin? No. Pero dahil kay Kristo, tinupad lahat ni Kristo. Finulfill niya ang requirements of the law. Kaya kung sino man ang nakay Kristo, pinagpala na. Amen. Amen. Makikisakay lang tayo, aangkas tayo, aangkla tayo sa biyaya ng Panginoon. Dahil hindi natin yun kaya Kaya kay Kristo, tayo ay pinaburan. Amen. So kaya nga ang declaration o ang theme ng ating simbahan ngayon ay nasa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, there are yes in Christ, and so through Him, Amen is spoken by us to the glory of God. Wow, hallelujah! Ano man yung promises from Genesis to Revelation, pag may promise doon ng Lord, dahil kay Kristo, atin yun. Kaya mag-amen na lang tayo. Bakit? For His glory. Amen? Pinapapakita niya, anak, faithful ako sa promise ko sa iyo. Kaya gagawin ko anuman ang iyong pinapanalangin. Kaya napakaganda ng ating theme ng ngayong. At pagdating ng December, pagdating ng 2026, makikita nyo na lang lahat ng sinulat nyo. Wow, Lord, hindi ko sinulat, pero dinagdagan mo yung mga pabor mo sa akin. Amen? Hindi man natupad yung isang prayer mo,
merong pagkakataon, merong right timing dyan si Lord, pero hindi niya yun kakalimutan. Pero tandaan nyo, pagdating ng December, wow Lord, ang dami mo naman dinagdag, di ko to hiniling Grabe, dapat excited kayo. Kasi yung God na nangako, trust Him, pagkakaloob niya sa atin lahat. Amen! Palakpakan naman natin si Lord dyan. Tingnan niyo yung kulay ng ating background. Bakit ko sinadyang purple ang kulay niyan? Why? Dahil si Kristo, nung time na minamak siya, yung hinuli na siya, yung time na ipapako na siya sa krus, alam niya kung anong ginawa? Nilagyan siya ng robe. Yung may mga authority noon, may mga sila cloak or yung robe. Ang kulay noon ay purple. Ngayon si Jesus Christ, dahil nagagalit sa kanya yung mga Pariseo, ikaw ang hari ng Hudyo Nilagyan siya nung time na minamak siya. Inalis yung kanyang suot at inilagay yung cloak o inilagay yung damit sa kanya. Ang kulay ay purple. Basahin muna natin sa Mark chapter 15 verse 17. And they clothed him with, what color? Purple. And they twisted a crown of thorns and put it on his head. Nilagyan siya ng purple na robe. Pagkatapos, yung sanga na may makakapal na tinik, binaling ganyan na tinagay sa kanyang ulo. Alam niyo po ba nung nasa Israel kami, pinakita ito nung tour guide namin. Ang lalaki at saka ang tigas. Sabi ko, ano ba yan? Itinusok sa ulo. Sabi ko, grabe Lord, tiniis mo yung grabeng kalalaking mga tinik at nilagay mo sa ulo mo. Bakit mo tiniis, Lord? Para lahat ng worry natin sa buhay, lahat ng iniisip natin na akala natin, kaya natin, si Lord na, anak, huwag ka nang mag-worry. Anak, ako nang bahala sa'yo. Tanggapin mo na lang ang pabor at biyaya ko. Kaya tiniis niya. Sa ulo niya yung sakit ng tinik na pinutong sa kanya. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Katapos nun, habang suot niya yun, meron pang kunwari. Alam mo yung mga nag-aalipusta? Hari ka! Hari, luluhod pa. King of the Jew! Ano sila? Tapos, he spat on him. Dinuduroan siya. No? Tawanan sila. Ganun tinanggap ni Kristo yung pang-aalipusta noon. Kung may nag-aalipusta sa inyo, may nagpe-persecute sa inyo, ipagpasa Diyos nyo na. Dahil tinapos na yan ni Jesus. Kung pangit man ang sitwasyon ninyo, pagagandahin ng Panginoon. Amen ba? Tinis na yon. Pagkatapos, hinubad uli yung robe, purple robe, at isinuot yung damit niya na inalis. Bakit? Kasi sinuot yun sa kanya. Tiniis niya lahat ng hirap para yung robe na yon mapunta sa ating believers. Mapunta sa nakakakilala sa Panginoon, sa tumanggap sa Panginoon. Tayo na ngayon ang magsusuot. Amen ba? Amen. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo po ba kung ano yung significant nung robe, yung purple robe? Number 1, royalty. Ano ba yung royalty? Di ba yung royalty, yung mayroong kang kaharian? Yung may hari, king ka anak ka ng hari. Yung may gawa ng mundo, anak ka. So, royalty ka. Sabihin mo, royalty ako. Ako, parang hindi nila matanggap. Bumabaon sa lalamunan ko. Pero ang totoo, prinsesa ka. Prinsipe ka. Dahil anak ka ng Diyos. Dahil ang Diyos natin hari. Amen.
In Christ, we are royal priesthood. We are identified with Christ. Basahin natin. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are, sino yun? Tayong believers. But you are a chosen generation. Wow! Pinili ka. At alam niyo po ba sa Greek ng generation, eklektos, ibig sabihin, yung chosen, pinili. Ang generation ay genus sa Greek. Ibig sabihin ng genus, family, offspring. Anak ka ba ng Diyos? Amen. You are chosen generation. Yun ang ibig sabihin ng chosen generation. Tapos, wow, ito na. A royal priesthood. Wow! Hindi ka basta-basta priest. Kakaharap ka. Royal nga eh. Prinsipe, prinsesa. Kaya mong humarap sa Panginoon. Hindi ka gaya, pag-pray mo naman ako, wala kang tiwala. Hindi. Ano man ang sasabihin mo. The prayer of the righteous availeth much. No? Kung ano man yung sasabihin mo sa Panginoon dahil priest ka, ang tenga ng Lord naririnig ka. Because you are what? A royal priesthood. Diba yung priest, siya yung humaharap sa Panginoon. Amen? A holy nation. May ibang, yung tinitwist nila, yung Bible. Ang sabi nila, hindi para sa atin yung 1 Peter. Ano lang, yung Hebrew, hindi rin sa atin. Inaalis nila yung book ng yung mga, ito yung mga, mali yung mga konteksto nila. Ayaw na nilang tanggapin yung 1 Peter 2:9. Ayaw na nilang tanggapin yung John. Kasi daw yun ay para sa mga Hudyo lang. Tayo daw ay hentil. Pero nung tignan ko yung a holy nation. Ang sabi diyan, yung nation ay galing sa Greek word na ethnos, na ibig sabihin, Gentile people. Pagka hindi ka Hudyo, hentil. Sino ang hentil? Tayo. So, ibig sabihin, ang verse na yan, kanino? Atin. Sabi dyan, a holy nation. Tayo yun. Tinatawag tayo ng Panginoon. We are holy. We are anointed. Diyan doon mo, His own special people. Wow! Napaka-special mo sa Panginoon. Nung inaakala mong, Lord, wala ako eh. Wala, ganiri lang ang buhay ko. Wala, patapon na. No! You are very special sa Lord. Hindi ka patapon. Minamahal ka ng Diyos. Kung may pinagdadaanan ka, hindi ang Diyos ang may gusto niyan. Ang kaaway. Pero doon sa pangit na sitwasyon mo, pagagandahin ng Panginoon. Just trust Him. Because you are chosen, you are a royal priesthood, you are holy and special to Him. Amen. Amen. Wow, hallelujah. Number 2, royalty, and then we have authority. Ano ba yung authority? Di ba, kasi madaling example yung mga traffic enforcer. Na kahit na yatot-yatot yung traffic enforcer, pag gumanyan sa'yo, ikaw naman, anong gagawin mo? Talaga kang hihinto. Kasi kapag hindi ka huminto, yari yung plate number mo. Ililista niya yun, hindi ka huminto. Akala mo, nakaligtas ka na sa kanya. Ayaw ko huminto, yatot ka naman, wala kang magagawa. May magagawa siya, bakit? May authority siya. Kaya pag ganyan, kahit nakayuta mo na parang si Palito, hinto! Hinto ka naman. Kasi meron siyang authority. Alam nyo, kapatid, may authority tayo. Ipinagkaloob ng Panginoon. Dahil isinuotan tayo ng Panginoong Hesus ng robe of righteousness. Purple. Tayo'y royal. No? Royal. Sabi nga, royalty. Tayo'y anak niya. Pinaboran. Luke chapter 10, verse 19. Sabi dyan,
Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Amen? Sabi, pinigay ko sa inyo lahat ng authority. So makakapag-cast out ka ng demons, makakapagpagaling ka ng sakit, kasi priest ka na eh. Amen ba? At anuman ang tangka ng kaaway sa buhay mo, wala siyang karapatan. Dahil mas malakas yung Espiritu Santo na nasa loob mo kesa sa Espiritu na naghahari sa mundong ito. Sabi sa 1 John 4:4 yun. Sabi, greater is He that is in you that He is in the world. Mas malakas yung Espiritu Santo. Kaya ngayon, matatakot ka? Hindi. Pag nandyan, sabihin ng kaaway siya, matakot ka, yari ka. No. I have the Holy Spirit in me. Hindi ako matatakot. Kaya ko to. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Tandaan nyo yan. 1 John 4:4. And number 3, so, alam nyo na, yung sinuot sa ating robe of righteousness na kulay, purple. No? Tiniis ng Panginoon yung hirap. Number 1, royalty. Number 2, authority. And number 3, it signifies abundance. No? Abundance, ibig sabihin, umaapaw, ang dami, punong-puno. Amen ba? Sabi sa John 10:10, letter B, Jesus said, I have come that they may have what? Life. Ano yung life na yon? Eternal life. Pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Mamatay man ang ating body, pero parang hindi na eh. Parang darating na ang Panginoon anytime. So, parang itong henerasyon na to, hindi na makakatikim ng ganun. Amen ba? Amen. So, nire-receive natin yan. Sabi ganyan, sabihin na natin, mamatay man ito, kasi itong katawan na to, under sin to eh. Ito ang huling papalitan ng Lord. Magkakaroon tayo ng katawan na hindi na nagkakasakit, hindi na mamamatay, at magandang katawan. Pagbabalik niya, papalitan itong katawan na to. Kaya yun yung eternal life. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, nandyan na sa iyo ang eternal life. Hindi yung, pag namatay na ako may eternal life. No. Today, o nung time na tinanggap mo sa Panginoon, meron ka ng buhay na walang hanggan. Sabi ganyan, hindi lang basta life. And, pag sinabing end, at, may dagdag yun. They may have it more what? Abundantly. Ano yung abundant? Wow, ang dami. Wow, nag-overflow. Pinagpapala, binibayayaan. Saan ang biyaya? Saan ang pagpapala? By faith. Yung naniniwala ka. Lord, abundant ako. Kasi ang iba sa atin, akala ang abundant ay about money. No, sige, isa na yun. Pero yung meron kang pamilya na masaya, kumakain ka ng 3 beses, may merienda pa at meron ka pang yung gabi, ano ba yung tawag dun? Midnight snack. Diba? Yung bang meron kang mga kaibigan. Yung bang meron kang mga anak na mababait. Ang dami mong titignan. Wow, pinagpala talaga ako. Kasi pag sinabi nila pinagpala, nakatingin lang sa bulsa. No, pero kasama yun ha. Kasama yun. No? Abundant na ang buhay natin dahil kay Kristo. Amen. Naniniwala ka ba? Mangyayari yun sa buhay mo. Kasi kung hindi ka naniniwala, hindi mangyayari yun sa buhay mo. Kasi nga, by faith tayo.
Ano ba yung by faith? Yung hindi natin nakikita kasi yung five senses natin, di ba? Seeing, smelling, ano pa? Taste, seeing, five senses, natural yon, carnal yon, ang tawag doon, carnal. Ibig sabihin ng carnal, nandun ka lang sa five senses. Pero pag faith ka, yung sixth sense, yun yung sa Panginoon. So doon tayo titingin. We live by faith and not by sight or not by carnalities. Yung kumbaga, humahakbang ka sa pananampalataya. Amen. And because we are set apart for the Lord, pinili ka, pinaburan ka, pinagpala ka, lahat ng gagawin natin sa pag-anoint ng family natin at sarili natin for the glory of God. Gagamit tayo mamaya ng oil. Amen? Sabi niya, ano ba yan? May ritual si Pastoro. Hindi yan ritual. Nakasulat yan sa Biblia. Yang anointing oil. Tayo ay nakabase sa Scripture. Kasi, tingnan natin, what is the use of anointing oil? Number 1. Consecration of the tabernacle and its furnishing. Sabi dyan, inutos ng Diyos kay Moses, Moses, kumuha ka ng that time, Old Testament, olive oil. At saka yung olive oil, sagana yan sa Israel. Marami. Sa atin, ano sagana? Coconut oil tayo. Pero sa Israel, ang mayaman dyan ay galing sa olive oil. Marami dyan. Kaya, inutos yan kay Moses, i-anoint mo yung tabernacle and its furnishing. Basahin natin. Ito yung sinabi ng Diyos kay Moses. Exodus chapter 40 verse 9. Take the anointing oil. Mamiliyaw, diba? Take the anointing oil and anoint the tabernacle and all its furnishing. Lahat ng nandoon sa tabernacle. To consecrate them and make them holy. Remember, in the New Covenant, sino na ang tabernacle? Remember yung turo natin, yung pogi, the presence of God inside. Saan na nakatira ang banal na Espiritu sa New Covenant? Inside our born-again spirit. Take the anointing oil and anoint the tabernacle. Tayo yun. Sa body na natin yun, sa New Covenant. Tignan natin, di ba? Ina-acknowledge natin ngayon that we are set apart, tayo, for a special mission. Sabihin mo nga, may mission ako. Bawat isa sa atin, my purpose, my mission. Hindi kayong, okay na, masaya na ako dito. Kapatid, may mission ka sa buhay na ito. Kasi sinet apart ka, pinili ka ng Panginoon. Pinili ako. Sabihin mo, pinili ako. Pinili ako. For a special mission. For a special mission. Sabi ganyan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Don't you realize that your what? Body. Spirit. Tatlo yung bahagi ng body. Spirit, soul, and body. Yun yung kabuuan ng body natin. Yung body naman na sinabi mong body, ito. Yung nakikita natin outside, pero meron pa tayong spirit. Yun yung totoong tayo, yung spirit inside us. Don't you realize that your body is what? The temple. Remember the tabernacle kanina? You are the tabernacle. You are the tabernacle of God in the New Covenant. Sabi dyan, the body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. Wow, sa Panginoon ka na eh. You are elected. You are anointed. You are holy. You are a royal priesthood. You do not belong to yourself. For God bought you with a high price. High price. Bakit? Bininta ko ba yung sarili ko? Kapatid, ang
Ang bayad sa iyo ay ang duguang katawan ng Panginoong Jesus. Yeah? Amen? Alam nyo ba, overpayment yun dahil yung buhay ng Diyos, yun ang pinambayad sa atin. Kaya sabi dyan, for God bought you with a high price. So you must what? Honor God with your body. Kung lagi nyo lang isiset yung mind mo na I am holy, nasa iyo na yung bunga ng banal na espiritu, ay kaya ko na palang mag-self-control. Kasi bunga yan na ng espiritong nasa akin. Ay kaya ko na palang sumaya. Kahit may pinagdadaanan, meron akong joy dahil alam ko ang Diyos kikilos sa akin. Ay, meron na pala akong patience. Hindi na pala ako maiinip. Kasi bunga ito ng banal na espiritu na nasa akin. Amen ba? Amen? Tingnan niyo yung sa Galatians. Yung mga bunga. Love. Nako. Hindi na pala ako dapat pala nandito na ang Panginoon, pinatawad niya ako. Oh, kaya ko na rin palang magpatawad. Di na pala ako matara, hindi na pala ako masuko. Kasi iba na ako eh. Binago na ako ng Panginoon. Meron na akong Holy Spirit inside. Amen? Kahit kapag sa natural, wala, suwi mo. Naway mo ko. Mas bahala ka. Snabing kita. Di na ganon. Kasi, di ba? Nabubuhay na tayo sa Panginoon. Sabi diyan, so you must honor God with your body. Amen? So, naiintindihan po. Okay. So, number 2 tayo. Consecration of priest. Tayo yun, di ba? Ang mga priest ng Old Testament ay ina-anoint din ng oil. Example, si Moses at si Aaron, di ba? Sino ang inanoint doon as priest? Si Aaron. Example, tingnan natin sa Leviticus chapter 8 verse 12. And he poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. Tayong believers, di ba nabasa natin kanina? We are a royal priesthood. Kaya ang anointing of oil para rin sa atin. Kasi we are a royal priesthood. Sabi sa 2 Peter kanina. And number 3, anointing of kings. Royal priesthood. Talagang tumutugma sa atin talaga din, Kasi ang Old Testament shadow. Diba? Ang New Covenant, yan yung katotohanan, yan yung substance, yan yung ginanap ng Panginoong Hesukristo para sa atin. So, tignan mo, anointing of kings. Anak ka ba ng Diyos? Hari ba ang Diyos? So, royal ka ba? You belong to a kingdom. You are king. Anak ka ng hari. So, nung sa Israel, kapag kayo mga hari, di ba? Ang unang hari na itinalaga si Saul, tapos sumunod si David, then Solomon, si Jehu, si Jehoash, lahat ng mga kings na yan, inanoint ng oil bago tanggapin nila yung pagiging hari nila. Kaya, tayo, anoint natin yung sarili natin mamaya. Na alam natin ang banal na espiritu ay nasa atin. Yun, wala naman sa oil yung kapangyarihan. Pero yun yung channel of faith natin. At ang pagsunod natin sa Bible. Bigyan ko kayo ng verse. Sabi dyan. 1 Samuel chapter 16 verse 13 sa NLT. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of oil, oil of olive yun. He had brought and anointed David with the oil. So kinuha daw niya yung oil. And the Spirit of the Lord came powerfully. Wow! Nung inanoint, nalaman ni David, Lord, talagang inanoint mo ako para maging king. Alam nyo, napakapalad natin. Sila, yung kapangyarihan ng Holy Spirit, pag inanoint sila, kapatid, nung tumanggap ka sa Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa iyo na.
Okay? Bakit natin ano yung sarili natin? Para alalahanin natin na ikaw ay pinili ng Panginoon. So, napakapalad natin nung sa New Covenant. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. No, naging makapangyarihan si David. Then Samuel returned to Ramah. Wow, sobrang powerful natin ngayon. Kung aalamin mo lang, iba ang nasa New Covenant. Tuloy pa natin sa Revelation chapter 1 verse 6 NIV. And has made us to be kingdom. Ibig sabihin kings and priests. Sabi sa Revelation, kingdom and priests to, ano yung purpose natin? Bakit tayo sinet apart? To serve His God and Father. Father naman natin si God. Yes. Kaya dumating si Kristo para ipakilala sa atin na ang Diyos ay Ama natin. Hindi siya malayong Diyos. Ama pala natin siya. Di ba pag ama mo, Daddy, kapamilya ka na eh. Parang ang sarap, Daddy, please, ganito na lang. Kahit nga walang please, Daddy, palambing. Prayer ka, Daddy God, palambing. Kasi Daddy mo na ang God. Tatay mo na siya. So, to Him be glory and power forever and ever. Revelation yun, no? The last book of the Bible. Pinakikita na tayo ay king and priest. At ang purpose ay to serve God our Father. Now, number 4. Andiyan pa kayo? Yes. May natututunan. Number 4, healing and restoration. Isaiah chapter 61 verse 1 TLB. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the suffering and afflicted. He has sent me. Bakit pinadadala tayo ng Panginoon? Number 1, to comfort the broken-hearted. Alam nyo na may pinanood ako na Christian movie sa Netflix. Ang title ay The Forge. Na ang ganda ng movie na yun. Panoorin nyo kung may Netflix kayo sa bahay. Bakit tayo nagkakaroon ng Cedar? Bakit tayo nagkakaroon ng Solid? Diba? Kapag ang bawat isa may problem, kesa huminga o huminga ng sama ng loob or huminga, tayo yung makikinig. Iko-comfort natin ng bawat isa, ipagpe-pray siya, kaya tayo merong small group. Kasi pag big group, minsan parang ayaw magsalita. Amen? At doon, nagkakaroon ng malalim na, relasyon sa bawat isa. So, to comfort the broken-hearted, to announce liberty to captives sa mga, yung bang hindi pa nakakakilala sa Lord. Bahala ka dyan. Basta ako ligtas na. Ganun ba? Hindi ka na mag-i-invite, hindi mo nakapapakilala si Kristo. Hindi. Kapatid, gamitin natin ang ating bibig. Pakilala natin si Kristo. Isama natin siya. Para sa langit, magkikita pa rin tayo. Especially sa family natin, sa relatives natin, sa friends natin. Amen. Sabi dyan, to open the eyes of the blind. Para sila ay makakita. Ikaw ay pinili, pinadala ng Panginoon. At yan ang mga purpose niyan. Okay, so sa New Covenant, what is the significance of anointing oil in the New Covenant? Kanina, Old Covenant or Old Testament. Ito naman ay New Covenant. The significance, ito na po yung answer. The significance of the anointing oil lies in its pointing us to Jesus' finished work at the cross. Yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Same way, olive fruits have to be crushed. No? Dinidikdik yun para lumabas yung oil. Pinipress yun. In order for the oil to flow out. Christ was crushed at different points in His passion so that we may enjoy wholeness in every area of our lives, and that
God's blessing may freely flow towards us. Dinikdik din ng Panginoong Yesus. Tinanggap niya ang mga latay sa kanyang likuran. Dinikdik din siya. So yun yung significance ng anointing oil. No, sa finished work of Jesus Christ. Diba? Ikaw nga pagka kinurot ka. Ha? Wow, ang sarap na kinurot mo ka. Isa pa nga, ganun ba? Hindi. Ang sakit mo yung kurot mo. Grabe ko namang kumurot. Binaon mo pa, yung kuko mo pa yung Grabe, di ba? Parang ganun yung sakit ng press. At matindi pa dun kasi para lumabas ang oil. Kaya nga, sabi nung binugbog si Kristo, parang, sabi sa Isaiah, parang hindi na siya nagmukhang tao. Wasak talaga. Alam niyo po ba yung napapanood natin, lalo na yung The Passion of Christ? Pinababa pa nila yung kasi hindi yun papayagan eh. Wasak-wasak talaga yung mukha. Hindi na makilala na tao siya. Wasak-wasak. Lahat yan. Lahat ng katawan niya. Lahat ng mukha niya. Lahat. All over his body. Kung alam niyo lang kung paano tinanggap lahat ni Kristo yun, alang-alang sa atin. Jesus was also pressed how many times? 3 times to provide for us a perfect salvation that includes deliverance from all powers of darkness, divine healing for our bodies, and complete forgiveness of all our sins. No, para tayo ay mapatawad, para tayo ay mula sa kadiliman, mula sa kasalanan, malipat sa kalinawagan, at magkaroon tayo ng divine healing. So, let us see the use of olive pressing and the key moments in Christ's journey. Tingnan natin, paano naging kahalintulad? Kagaya ng ginagawa natin every Sunday, meron tayong communion, tama? Alam natin yung kahalagahan ng bread. Sa Old Testament, laging binabanggit ang bread and grain and oil. Miski hanggang sa Revelation, sabi, do not touch the wine and the oil. No, yung oil. Ano ba significant? Bakit may oil lagi? Kasi nagpo-point yan kay Jesus Christ. Tignan natin. Number 1. Tignan natin pagkakaiba ha. The first press gives you extra virgin olive oil which is used in the Jewish temple for lighting. Alam niyo ba yung sa coconut natin? Kakang gata. Yung unang press, yung unang piga. Yun yung unang press. Sa kakanggata, paano ba yun lalabas? Pinipiga din. Pigain mo pa, sayang yung kakanggata yan. Piga. Ganun din yung ginawa kay Kristo. Tingnan mo, His pressings, hindi lang basta kurot yan. His pressing began at Gethsemane. Saan ba yung Gethsemane? Saan ba yun? Ito ay lugar kung saan nag-pray si Jesus bago siya hulihin at ipako sa krus. Saan yun? Gethsemane. Grabe, ang galing talaga ng Bible. Walang coincidence sa Bible. Alam niyo meaning ng Gethsemane? Sabi dyan, olive press. Olive press, wow. Grabe talaga, oil Oil pa rin. Gethsemane, so yun yung unang press kay Jesus. Sabi diyan, He was pressed so that we can be called out of darkness para maalis tayo sa kadiliman into His marvelous light and to walk in this light. Sa Luke chapter 22 verse 44, yung mga panahon na yan, no, sa Gethsemane. Alam niyo 'di ba, si God, si Jesus ay 100% man and 100% God. Nung nakaluhod siya sa Gethsemane, dati nagtataka ako, bakit kaya si Jesus, habang nagpe-pray, tumulo ang kanyang mga pawis, pagkatapos yung pawis daw niya parang may dugo. That time, umiiral sa kanya ang pagka-tao niya. Naranasan ni Lord ang matakot that time. Lord, kung pwede sana, maalis mo na ito sa akin. Pero, ang kalooban mo ang masunod. Kaya, tumulo ang kanyang dugo. That time, kapatid,
Pinag-pray na tayo ni Jesus. Inako na niya lahat ng mga alalahanin mo. Kaya tumulo na yung dugo. Pagtulo ng dugo niyan sa Panginoon, nung Genesis, sinumpa ang lupa. No? Sinumpa ang lupa. Sabi nila, ay organic ang kinakain kong mga prutas at saka Hindi, kapatid, sinumpa yung lupa. Kahit organic yan, sinumpa ang lupa. Pero sa believers, tumulo ang dugo ng Panginoong Hesus. Kaya lahat ng kakainin natin na pinag-pray natin sa Panginoon, ito'y nilinis na niya. Amen! Amen? At lahat ng nilalakaran ng mga believers, pinagpala niya. Amen! We are blessed coming in. We are blessed coming out. Lahat ng hinawakan mo, pinagpala na. Amen? Bakit kinikilabutan ako? Kasi napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amen ba? So, wow, in agony ang Panginoon, pero tinanggap niya yung Lord. Will mo to. Alang-alang maligtas itong mga pinili mo. Amen ba? Amen. Yan, sabi pa doon, nung hinuhuli na siya, alam nyo, kaya nyo naman akong hulihin nung nasa templo ko at nagsasalita eh. Pero hindi niyo ako mahuli-huli kasi hindi pa time. Ngayon, it's about time. Sabi pa niya yun sa Luke chapter 22 verse 3. Kaya nga si Jesus Christ, hindi naman namatay talaga na pinatay siya nung binigay niya yung buhay niya para sa atin. Walang na, pinatay ko ang Diyos. Hindi. Ang Diyos, siya mismo ang nagbigay ng kanyang buhay, inalay niya, alang-alang sa iyo at para sa akin, sa ating lahat. Amen. So, yun yung unang piga kay Kristo. Pangalawang piga kay Kristo. At pangalawang piga sa olive oil para makuha yung oil. Number 2. The second press is used for making what? Medicine. For what? For our healing. At the scourging post. Di ba? Hinuli na siya sa Gethsemane. Yung Gethsemane, di ba, ibig sabihin nun, oil press. Ito na yung pangalawa. Jesus endured violent lashes from the Roman soldier. Buti sana kung sintron, no? Hindi. Meron yun simang. Bawat kuha yung kanyang laman. Which tore his skin. Talagang, wasak talaga yung kanyang, talagang yung laman nakukuha doon sa simang, di ba? And expose his bone. Mababasa natin yan sa Psalms chapter 22 verse 17 at saka 129 verse 3. This suffering was for our healing and health. The prophet Isaiah tells us, by his stripes we are healed. Isaiah 53 chapter 5. Let us read James chapter 5 verse 14 to 16. Ay, ang anointing oil pang Old Testament. Uy! Nasa New Covenant din yan. Sabi dyan, are any of you sick? May sakit ba? You should call for the elders. Kaya, pag-pray mo ako, may sakit ako. You should call for the elders of the church to come and pray over you. Anong gagawin? Anointing you with oil in the name of the Lord. Such as a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous. Are you righteous? Amen. Yes. So, the earnest prayer of a righteous person has a great power and produce wonderful results. Ang ganda na, di ba? And has great power. Hoy, hindi si Superman ang may great power. Lahat ng mga banal na espiritong nasa born again spirit natin, yun yung may great power and produces wonderful result.
You are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. You are a royal priesthood. Kaya lahat ng ipagpe-pray mo, yes and amen sa Panginoon. Amen? So number 3, malapit na po ako magtapos. Handaan niyo po yung oil niyo, ha? Number 3, the third press is used for making soup. So yung huling piga nung olive fruit, yung lalabas na oil, para yon saan? Sa cleansing. So as olive are pressed a third time for cleansing, Jesus' suffering culminated with His crucifixion. Nung pinako na si Jesus Christ. He bore our sins and God's judgment, shedding His blood at Calvary to cleanse us from all our sins and make us pure. So nilinis niya tayo. Dahil sa kanyang dugo, tayo ay malinis na. Yun yung third press. At yun yung culmination, yung namatay na siya. Lord, oh Father, into your hands I commend my spirit. Testelestai, it is finished. Pero sa totoong ano yon, yung testelestai, walang it is. Sabi lang, testelestai, finished! Sabihin, tapos na. Tapos na. Tapos na ang law. Pinaburan at pinagpala ko na lahat ng maniniwala sa akin, sabi ni Jesus Christ. Tapos na. Finish. Amen? So, sa Tagalog, tingnan natin ang unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay na sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. Amen. So, when you use the anointing oil, number 1, reflect on how Christ was crushed to bring you out of darkness into marvelous light. Reflect nyo kung paano kang kinuha sa kadiliman ng Panginoon, nilagay sa kalinawagan. Lagi nyo yun iisipin. Amen? Number 2, heal your body sa lahat ng diseases, sa lahat ng worry. Number 3, give you total forgiveness of sins. Isipin mo, pinatawad ka na. Present, past, and future. Hindi naman pinatawag yung future eh. Sinabi, pinatawad na lahat. Lahat. Kung may nagkakamali ka man, nagkakamali lang yung nandoon sa soul part. Yung spirito mo, pinatawad din ng Panginoon. Yung soul part mo, siyempre, ang tagal kayang nasa kadiliman yan, paminsan-minsan, magkakamali tayo. Pero kapatid, ay teka, I am the righteousness of God in Christ Jesus na hindi na bagay yan sa prinsipe at prinsesa. So babaguhin mo na by renewing of your mind. Teka, oo, natatalisikan tayo, pero hindi na tayo maglulublob sa kasalanan. Kagad, repent. Akala naman, teka, wait. Hindi na bagay sa akin yan. Amen? Ako'y pinabura na, pinagpala. Ako ay meron na akong mga bunga ng banal na espiritu na sa akin na. Amen? Okay. Next. Give you total forgiveness of sins. Expect to see benefits of His sacrifices exploding. Paano ba exploding? Grabe yung paputok ng New Year, di ba? Boom! Nag-explode. Amen ba? Exploding in your life as you use the oil. Mga kapatid, itong oil is just oil. Pero ba't tayo gagamit? Kasi, sinusunod natin biblically yung oil. Ito yung channel. Channel ng ating pananampalataya. Channel ng faith natin. No? Tingnan mo lahat ng Panginoong Hesus, lahat ng hirap. Ngayon, ito, aalalahanin natin, nagre-reflect, wow, grabe, pinitpit si Jesus Christ, pinrest si Jesus Christ,
Alang-alang para sa atin. Amen ba? So, iaano ko po mamaya, no? Meron po kami, lahat po ng pastor tatayo rito. Pero eto, mag-aano na tayo ng oil. Anoint muna natin tong oil. Pag-pray natin, at itong oil na to, pag pinag-pray, no, you can use this oil. Kaya kung iba, kung meron kang 1 liter, wow, napag-pray na yan. Pinatawag ka para pray doon sa may sakit. You can use that oil. You can use sa mga anak nyo, sa mga mag-anak nyo. Lord, halimbawa mga kabataan, kuha ka ng konti. Panginoon, andito na yung wisdom. You are my wisdom, Lord. Tutulungan niyo po ako sa exam. Tinatawag ka sa may sakit. Kumuha ka ng konti. Panginoon, pagalingin niyo po siya. I-anoint mo sa sarili mo. Lord, ina-anoint ko ang sarili ko. Ang dami kong worry. Pero sa pangalan ni Jesus, inaalala ko, pinaburan mo na pala ako, pinagpala mo na ako. Using this oil. Using this oil, lahat din ng prayer request natin mamaya, itataas natin sa Panginoon. Pinaliwanag ko na, we are royal priesthood, a holy nation, a chosen generation. Amen? Chosen people. Pinili ka ng Diyos. Amen? So bago ko patayuin yung ibang pastor, doon muna tayo sa beloved walk natin. In Christ, I am anointed. Sabay-sabay tayo. In Christ, I am anointed. Are you anointed? Yes. You are a royal priesthood. Pinagpala, pinaburan, royal priesthood. Una, pag-pray muna natin itong anointing oil bago natin i-anoint yung sarili natin. Okay? Ngayon, tayo po yung mga pastor. Tinatawagan ko po si Pastor Martin. At ang ating mga youth pastor, si Pastora Rems, Pastor Je. Dito po tayo. Kung pwede, magsama-sama ang magkakapamilya. Kung wala yung pamilya mo, magkakaibigan. Kung nag-iisa ka, sumama ka sa kung saan mo gustong sumama. Grupo kayo. Tayo po ang bawat isa. Groupings na tayo. Sa online, pwede nyo rin pong gawin itong anointing oil. Sumabay lang po kayo sa prayer. Yung mga nasa podcast. Tawagin nyo po yung pamilya ninyo. Si Pastor Martin po ang magpe-pray sa family, sa father, sa mother, at sa family business. Si Pastor Je ang magpe-pray sa young professional, single, at promotion ng career. Si Pastora Rems will be praying for children, youth, and their studies. Sa young professional, si Pastor Je. And then I will be praying for prayer requests, and after that, the benediction. So, taas natin yung anointing oil. Ulitin ko po walang magic sa anointing oil. This is channel or pointing lang to. Kumbaga, inaalala natin, nire-reflect natin na tinapos na ni Jesus lahat. No? So, let's pray. Okay. Salamat, Panginoon. Hawak namin ang oil na ito. Anoint this, Lord. Salamat sa kapangyarihan mo. Wala po kaming kakayahan. Wala po kaming kapangyarihan. It is just an oil. Pero, Panginoon, naniniwala po kami sa Biblia. Naniniwala po kami sa sinabi niyo po sa Biblia. Kung ano man ang hawakan namin, inyo po itong inanoint, inyo po itong pinagpala. At sabi niyo rin po sa Biblia, na ano man ang gamitan namin ng anointing oil, ang lahat ng prayer ng mga righteous, pinagpala mo na. Kaya banal na Espiritu, ang oil na to mula ngayon, ay pinaburan at pinagpala mo na. Lahat ng hahawak dito, yung mga righteous people, and we are the righteousness of God in Christ Jesus. Gagamitin niyo po ang aming bibig, gagamitin niyo po ang aming kamay, gagamitin niyo po ang oil na ito to anoint kung sino man po ang aming ipagpipray. In Jesus' name, Holy Spirit, thank you for anointing this oil. Amen and amen. So,
pagpe-pray ni Pastor Martin. Ang gagawin lang po natin sa family natin, pwede nating kumuha ng konti. Yung mga lahat po tayo, i-anoint natin yung sarili natin. Kasi, bakit natin i-anoint uli? We are set apart for a special mission. I-anoint natin yung tabernacle. Sino ang tabernacle? Tayong naniwala sa Panginoong Hesus. Pero bago yan, meron po bang bago lang na nakarating? Meron po bang patanggapin muna natin yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon? Ang naniniwala kay Jesus ay naging anak niya. Sabi sa John 1:12, kung sino man ang tumanggap sa akin, ay binigyan ko ng karapatang maging anak ng Diyos. So sa podcast, kung sino man ang hindi pa kumikilala sa Panginoon, ito na ang pagkakataon para ikaw ay maging anak ng Diyos. Manampalataya ka lang kay Kristo at papasukin mo siya sa puso mo. Ikaw ay pinagpala na. Kaya tanggapin natin ang Panginoon sa oras na ito. Ibukan nyo yung bibig ninyo, lakasan ninyo. At kung tinanggap mo na ang Panginoong Hesus, samahan natin yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Hesus. Panginoon, nalalaman ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Pero salamat po sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng tatanggap sa inyo ay binigyan nyo na ng karapatan na maging anak ninyo. Salamat po, pinatawad nyo na aking kasalanan. At dahil doon, binigyan nyo po ako ng buhay na walang hanggan. Salamat po, pinili nyo po ako. Tinatanggap kita, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo na po ang maghari. Kayo na po ang tumulong. Kayo na po ang magbigay ng wisdom sa akin. Maghari po kayo sa puso ko. Maghari po kayo sa buhay ko. Ako'y pinagpala. Ako'y pinaburan dahil sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, ilagay natin yung oil sa ating ulo. Hallelujah. Kakilang Diyos Ama, salamat po sa oras po ito. Nandito po kami sa Lord. Nanalangin at nananampalataya sa amin, sa bawat isa na andito, O Diyos. Ang buong pamilya namin, O God, ay inanoint mo na, Panginoon, sa oras pong to. Ang mag-asawa, O Diyos, na magiging tunay na kayo ang sentro ng pagmamahalan, O Diyos. Sa pamilya, O God, na kayo ang magiging tunay na pundasyon ng kanilang pagmamahalan, O Diyos. Andito po kami, ang bawat pamilya na andito, O God, ay inanoint mo na pa, Panginoon. At meron kang layunin sa pamilyang to. Salamat dahil alam po namin na lalo mo silang gagamitin, Panginoong Sus. Ngayong 2025 na sila'y pinaburan mo na. Salamat po sa buhay ng bawat isang pamilya na andito. Salamat dahil sila'y gagamitin mo. Kaya sa oras pong to, anuman ang pinagdadaanan, Panginoon, ng mga pamilyang to, O Diyos, sa kanilang relasyon, Lord, binuong mo, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos ng pagmamahal. Ikaw ang unang nagmahal, Panginoong Jesus. Pinakita mo to sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa pamilya na bawat isa na andito, O Diyos, kayo ang tunay na magbubuklod sa kanila, ang pagmamahal, O God. Ngayong 2025, lalo mo silang pag-aalabin sa pag-ibig, O Diyos, ang mag-asawa, ang pamilyang to, ang kanilang mga anak, O Diyos, na makikita ang tunay na pagmamahal sa bawat isa. Dahil Ikaw ang tunay na nagmahal. Pinakita mo to, O Diyos, sa krus ng Kalbaryo. Thank you, O God, dahil inanoint mo na, Panginoon, ang pamilya ng bawat isa dito sa Beloved Grace Church. Salamat, ito'y amin tinatanggap dahil ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Thank you, Lord Jesus. Kaya sa oras pong to, kami naniniwala na lalo mong gagamitin ang pamilya
Pamilyang tunay na pundasyon, ikaw, Panginoong Hesus. Tunay na katatagan, ikaw, Panginoong Hesus, sa kanilang pagsasama-sama, O God, sa pamilya. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Tunay na ikaw ang nagbubuklod sa kanila. Salamat. Kaya walang karapatan ang kalaban in the name of Jesus. Ang mga nakaraan, O Diyos, kinalimutan mo na kung paano mo sa amin, Panginoong Diyos, ang aming mga pagkakamali, kinalimutan mo. Kaya sa aming pamilya, kung mayroong mga pagkakamali o mga kasalanan, mga nagawang mali, Panginoon, ito'y aming kinakalimutan, Panginoon. Pinapalitan po namin to ng pagmamahal, pag-ibig, dahil ito ang nais mo sa iyong pamilya, O Diyos. Yung tunay na pag-ibig na magmahalan, O Diyos, ang mag-asawa, ang anak at ang magulang, na tunay ikaw ang ugat, tunay na pagmamahalan sa bawat pamilya, O Diyos, na meron mang sigalot. Inayos mo na to. Thank you, Jesus. Ang nag-uumapaw ay ang pag-ibig. Salamat. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you dahil ikaw ang nagbabind sa magpamtunay ng pamilya na nagmamahalan. Kaya, thank you. Thank you for the anointing, O God. This 2025, O God, lalo namin mararamdaman ang tunay ng pagmamahal ng pamilya, O God, ng mag-asawa at ang anak, magulang, O Lord Jesus. Makikita to sa amin, Panginoon, na kami maglalakad, O God, nakikita ang tunay na buhay na Kristiyano na nagmamahal sa iyo. Thank you sa aming pamilya. Thank you, O God. Jesus' name. Naririnig mo ang tinig na ito, the sound of my voice. Mga singles, mga young pro, hindi nagkataon lang, hindi aksidente na naririnig mo to o napapanood. Gusto ng palayain ng Diyos. Gusto kang palayain ng Diyos kung saan man ang sitwasyon mo ngayon. Mga kabataan, gustong ipaalala sa iyo ng Panginoon kung ano nang kinalalagyan mo, ito'y dahil sa Kanya lamang biyaya na binigay sa iyo. Sa mga young pro, ang layo na ng tinakbo ng iyong karera, ikaw ay nakagraduate, nakapasok ka sa isang kumpanya, ito'y dahil sa biyaya ng Panginoon. Meron man nagbabaka sakali pa rin na magkaroon ng magandang trabaho, na yung kanilang naisin sa buhay ay kanilang inaasam-asam. Ngayon yung araw na yun, na lahat ng paghihirap mo tatapusin na ng Panginoon. Lahat ng worries, pag-aalala, anxieties and stress na dikta ng kaaway sa mundong ito ay tatapusin ng Panginoon sa sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Yes, you are trapped in the sandwich generation. Pero idikta lang to ng mundo. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay tumatagos from generation to generations. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw ang pag-ibig niya. Tapat siya sa lahat ng angkan mo. Season and out of season, tapat siya sa'yo. Kaya I declare na makakalaya ka na sa sakit, sa sama ng loob, sa stress ng mundong ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Young pro, gagamitin mo ang iyong lakas para sa kaluwalhatian ng Diyos. Papasok ka sa opisina, hindi para sa boss mo, kundi para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil pinatawad ka na niya, ititigil mo na ang pag-iisip ng negatibo sa iyo, sa sarili mo. Narinig mo ang mensahe kanina, you are a royal priesthood. Prinsesa ka ng Diyos. Kaya hindi mo mamaliitin ang sarili mo. Na hindi mo titingnan ang sarili mo na basura. Na hindi mo hahayaan na diktahan ka ng mundong ito.
na ikaw ay maliit lang, na ikaw ay basura dahil sa mga mali mong ginawa. We resist all the works of the devil sa mga kabataan, mga young pro. Sa sandaling ito, Panginoon, ilalagay mo sa isip ng bawat kabataan, mga young pro, na sila ay mahalaga sa paningin mo, na sila ay prinsesa, na sila ay minamahal mo, na sila ay binayaran mo yung kanilang kaligtasan, both with the high price. Yun po yung tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya kabataan, tignan mo ang sarili mo na mahalaga sa Diyos. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa pangalan ni Jesus, I declare, yung poor mentality, aalisin ng Panginoon sa isipan mo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, magtatagumpay ka sa karerang meron ka ngayon. Kung ikaw ay nag-aaral sa pangalan ni Jesus, makakamit mo ang pag-asang yan. Yung pangarap mo, yung mga pangarap mo na pinapanalangin mo, sinagot na ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sa mga minimithi mong karelasyon, kung ikaw ay single ngayon, sinasabi ng Panginoon, maghintay ka lang. Pinreserve kita, I set you apart dahil meron akong nilalaang tamang partner para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, I declare, Lord, sa mga kabataan, sa mga young pro, iningatan mo na po sila, Panginoon. Nilayo mo na sila sa masamang ehemplo ng mundong ito at palilibutan mo sila ng mga mabubuting tao, mga kaibigan na magbibigay ng suporta sa kanila dahil mga anak mo sila. Mananangan sila, hindi sa lakas na meron sila. Church, right now, we will pray para po sa mga kabataan na nag-aaral pa at sa mga toddlers at maging sa mga ipapanganak pa lamang. So, lahat po tayo ay inaanyayahan ko na ipanalangin itong mga next generation na ito. Dahil itong mga susunod na henerasyon na ito, dito gigil na gigil si Satanas. Dahil sila po ang susunod na henerasyon, sila ang magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Kaya po tayo pong lahat, inanyayahan ko, sama-sama po nating ideklara ang tagumpay sa mga buhay nila. Sige, let's all pray. Heavenly Father God, maraming salamat sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin ngayon to declare victory over these children's lives. We pray sa mga nag-aaral ngayon na kayo ang patuloy na magbigay sa kanila ng wisdom para matapos itong pag-aaral na ito. Dahil naniniwala kami na ito ang susi para sa kanila pong mas magandang kinabukasan. Ilayo niyo po ang mga kabataan na ito sa tukso at mga bad influence, and we declare protection over their lives. They are already protected and covered by the blood of Jesus Christ. Patuloy na ipaalala ninyo po sa bawat isa dito sa mga kabataan, especially these people at their age, very emotional po sila, Father God. May they find love in you. Matagpuan po nila ang tunay na pagmamahal na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, at hindi conditional. Na kahit anumang pagkakamaling nagawa nila, mahal na mahal nyo pa rin po sila, Father. Na may maramdaman at maranasan nila that they are beloved children of God. Amen. So, this is the only way so that they may be victorious in life, Father God. Knowing that they are loved no matter what, Father God. We declare victory over their dreams.
Lahat po ng kanilang pinapangarap, lahat ng career na gusto nilang tatahakin, mapagtatagumpayan po nila yun dahil kasama po nila kayo, Father God. Salamat dahil hindi nyo sila iiwan, hindi nyo sila pababayaan kailanman. Kaming mga magulang, hindi man namin sila mabantayan 24/7. Thank you dahil meron kaming security. Dahil alam namin na kasama nyo sila. Merong isang Diyos na umaagapay palagi. Kayo ang aming 24/7 protection sa mga kabataan na nandito ngayon. Diba? Kaya salamat, Panginoon. Thank you dahil hawak nyo sila sa inyong mga kamay. Hindi nyo sila kailanman pababayaan. And we continue to declare blessings upon blessings sa next generation, sa mga toddlers na nandito ngayon, at sa mga ipapanganak pang bata, susunod na henerasyon, Father God. Lahat ng mga may pinagbubuntis, Father God. We pray that this next generation will be a champion for your glory, Father God. Lahat ng ipapanganak ng mga kabataan na ito ay lalaki na may takot sa inyo. Lalaki na kilala ang Diyos na makapangyarihan at may likha ng langit at lupa. At itong next generation na itong magbibigay ng glory sa pangalan ninyo. We believe, Father God, hindi namin, tinataboy namin anumang gawa ng kaaway. Though the world gets darker and darker, we will shine brighter and brighter because of your grace, Father God. We believe that this next generation will shine brighter than any generation. Thank you, Jesus. Alam po namin na habang hinihintay namin kayo, makikita namin ang pagkilos ninyo sa buhay ng bawat isa. At excited po kami doon. Tulungan niyo po ang mga magulang na suportahan itong susunod na generation na ito. Kaya magbigay ng wisdom sa kanila upang mapangalagaan itong mga kabataan na ito. At maparamdam ang tunay na pagmamahal na nanggagaling sa inyo. We thank you, we honor you. In Jesus' name, Amen. Li-lift up natin sa Lord yung mga prayer request ninyo. Kunin nyo na po yung mga nilista ninyong prayer requests. Kung hindi po kayo nakapaglista, alam kong meron kayong pinagpipray sa puso nyo, sa isip nyo. Lagyan po natin ng uli ng oil yung mga kamay po natin. Tataas natin yung, sa Panginoon yung mga prayer request ninyo. Kasabi ko nga po kanina, the prayer of the righteous availeth much. Kaya ipatong po natin ang ating kamay diyan sa prayer request ninyo. Ating itong panalangin. Panginoon, nababasa niyo po ang bawat sinulat ng aking kapatid, ang mga beloved. Hindi pa naman po namin alam ang bawat hiling ng bawat isa. Pero nababatid niyo po ang kanilang mga dreams, ang kanilang mga pinagdarasal. In Jesus' name, 2025 is our breakthrough. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, hihigitan niyo pa lahat ng aming hinihiling. Kung meron man, Panginoon, dito, nag-skip man po, Panginoon, yung isang panalangin namin, alam namin may panahon kayo para rito. Pero makikita po namin sa bandang huli, kung 10 man ang prayer request namin, Lord, dadamihan niyo pa, magiging 20 ang pabor niyo po, Panginoon, sa amin. Sigit pa, sumasagana, nag-overflow at makikita ito nang hindi mananampalataya. Makikita nila, pinagpala niyo po kami para mag-glorify ang inyong pangalan. Hindi sa aming gawa, kundi dahil pinili niyo po kami. Pinagpala niyo po kami. Pinaburan niyo po kami. Kami nakaangkla, nakaangkas sa inyong biyaya. Wala po kaming magagawa kung iwalay sa inyo, pero salamat. Nandito sa aming puso, nasa aming born again spirit ang power, at yun ang banal na espiritu. Kaya banal na espiritu, nababasa niyo po
kung ano man ang nasa puso namin, ano man ang nasa isip namin, ano man ang sinulat na ito. In Jesus' name, ngayon pa lang, tinupad na ng Panginoon. There will be increase, overflowing, abundance. In Jesus' name, promotion sa trabaho, expansion ng business. Amen. Lahat ng ito ay mangyayari. Dahil pinaniniwalaan namin, ang sabi, kumatok kayo, kayo'y pagbubuksan. Humiling kayo at kayo'y bibigyan. At walang imposible sa inyo. Mas malaki kayo sa lahat ng aming pinagdadaanan. Yung mga humihiling ng anak, Panginoon! Gusto namin, Panginoon, na mag-increase. Magkaroon ng henerasyon na magsaserve sa iyo. Kaya in Jesus' name, i-bless niyo po ang mga sinapupunan ng gustong mabuntis this year in Jesus' name. Hawakan niyo po ang sinapupunan ninyo in Jesus' name. Baby, magkaroon ka na in Jesus' name. Thank you, Lord, dahil kayo nagbibigay ng buhay. Kaya sa pangalan ni Jesus, lahat ng sinapupunan, binless nyo na po. Inayos nyo na po lahat ng may gusto na magkaanak. In Jesus' name, inayos nyo na po ang kanilang matres. Pinagpala nyo na po ang kanilang buhay. Thank you, Lord. Sa mga may pinagdadaanan, matatapos na po ito. In Jesus' name, sinagot mo na. Ngayon pa lang, Lord, thank you. At anuman gawa na at tangka ng kaaway para agawin ang lahat ng mga pinagpray namin, in Jesus' name, sinasaway namin ito lahat. Wala kang karapatan para kami kantiin. Dahil kami napapabilang sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. For no weapon formed against us shall prosper. And every tongue which rises in judgment, we shall condemn. Kaya sa pangalan ni Jesus, we anoint ourselves. We anoint our family. We anoint the prayer requests right now. Thank you. Thank you, Lord, for answering our prayer. Lord, we lift them up to you. In Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen.